Good morning, church! Sige po, ini-invite ko po yung ating mga kids na dalhin po dito sa harapan. At yung mga life class student po natin, isuot po natin yung ating mga IDs. And kung may vacant seat sa harap po ninyo, pwede po bang forward po tayo para po hindi na po mahirapan yung mga papasok pa po. Especially yung mga life class student po natin, punta po tayo dito sa front seat at isuot na po yung ating mga IDs. Good morning! Good morning po sa lahat. Pinagpalang umaga po sa inyong lahat sa umagang ito. Sige po, tumayo po tayong lahat at palakpakin po natin ang ating Panginoon kasi napakabuti po niya. No, pag-gising po natin, no, ang lakas-lakas po natin. Sino po yung 2 araw na nag-serve sa ating encounter? And talagang ang lakas-lakas po natin kahit 2 araw po tayong nagse-serve. Yan yung mga bata, ang gaganda at ang guguwapo. No, basahin ko lang po. Yun sa Psalms 127:4. Ang sabi po doon, like arrows in the hand of a warrior are the children's one's youth. No? Yung arrow po, ang liit lang po niyan. Yung arrow po, no, pag makita natin yan, no, matalas po yan yun sa dulo. Ganun po ino-illustrate ng Biblia ang mga batang ito. No? Very powerful po yan. Pag po itinulak ini-stray na po yan, parang ano kasing tawag doon po, yung pag inanano na po, inano na po nung arrow na yan, no, ang lakas po ng ang mapupuntahan po ng mga batang ito. Ganun po yung in-illustrate po sa mga batang ito, no. No, yung mga batang ito, na bago sila bago sila itataas or bago sila ng arrow, bago sila ano po kasi yon yung sorry po, bago po siya pagpapana yon, bago po siya ipapana ng warrior, di po tuturuan po sila na maging matalino, maging mahasa po sila sa Word of God, no? Ang ganda po kasi na yung mga batang ito, lalaki po sila na may takot sa Panginoon, no? Na magagamit po sila, no, as a warrior. Talagang magiging matalino po sila sa school, no? Magiging mabait na bata po sila, no? Marami pong mga matututunan ng mga batang ito bago po sila i-release. Yun po, and thank you Lord. Bago po sila ma-release. And yun po dito, no, sa ating J12 kid, sa ating pagtuturo sa J12 kids, no, natututo po sila. No, marami po silang nalalaman patungkol sa Biblia. Na kahit na nakikita lang po natin sila dyan, patakbo-takbo. Balang araw, makikita po natin sila na pag nirelease na po natin sila, magiging strong po sila. Hindi po sila basta-basta tatalikod sa Panginoon dahil sila ay, yung foundation po nila, yung root po nila, nakabaon sa Word of God. At palagi natin silang dadalhin sa church. Huwag po tayong manghihinawa na dalhin po yung mga batang ito sa simbahan. No, dahil po pag nakita po natin sila na lumalaki, no, ayon sa kawangis ng Panginoon, no, tayong mga magulang ang unang-unang magbe-benefit po nito. Sige po, extend po natin ang ating mga kamay sa mga bata po. Mag-release po tayo ng blessing sa mga batang ito. Oh, hallelujah. Father, we worship you, Jesus. Lord, we glorify you, Panginoon. Lord, salamat po, Lord, sa mga batang ito na nasa harapan. Lord, pagpalain niyo po sila. Lord, we cover them by the blood of Jesus from the top of their head down to the soles of their feet. At
Lord, dalangin po namin na kagaya, Lord, ng isang araw, pag nirelease po sila, Lord God, ng kanilang mga magulang, Lord, hindi po sila kakaliwa, kakanan, but Lord, yung talagang nandun sila sa point, Panginoon, na magsasaksid po sila sa life nila. Lord, meron po sa kanila magiging doctor, preacher, pastors, Panginoon. Lord, may mga, lalaki po sila na may distinction, Panginoon. At Lord, ikaw lagi, Lord, ang laging maparangalan sa mga batang ito. At turuan niyo po sila, Panginoon, na mag-obey sa kanilang mga magulang. Lord, yung mga puso po nila, i-preserve niyo po, Panginoon, na hindi po sila mako-contaminate, Lord, ng mundong ito, Lord God, through gadget, Lord, yung paglalaro nila sa internet, kung ano yung nakikita nila. Lord, yung pagiging innocent nila, Panginoon, Lord, i-preserve niyo po sila, just like arrow, Panginoon, that Lord, na nasa kamay niyo po sila, sa pag-iingat po ng inyong mga kamay, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin, Lord, yung service po namin. Lord, papalain niyo po, Panginoon, ang mga lahat ng nandito sa church. Lord, we apply the blood of Jesus, Lord, the seven shedding of the blood. Lord God, sa lugar na to, sa mga batang ito, at lahat po sa amin, Panginoon, that no weapon formed against us, God, shall ever prosper. To you all the glory and highest praises, God, into your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. Good morning, church. This is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Kung handa ka na, put your hands together for Jesus. He's the light that shines with hope and praise fills the skies. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. It's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day
dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Come on, shout it out. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Come on, church, just with declare. Shine your light, bring healing to the blind. Break the chains. Let your glory fill the sky. The world is a desert, dry and thirsty. Your love is the answer, full of mercy. Give us your eyes to see the hurting. Bring us back to life. Revival. Hearts on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, 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 eh, oh. Revival. Hands on fire. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, we need revival. Revival fire, send revival fire. Fill this place, fill this place. Revival fire, send revival fire. Fill this Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, oh. Come on, revival. Holy Spirit, rain down, change us from the inside. Sing it. Oh, eh, oh, we need revival. Go and give God praise. Yung pinakamalakas na palakpak mo para sa Hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Woo! Thank you, Jesus. We praise your name, God. We praise your name. We praise your name. Thank you, Lord. Let there be hearts on fire for you, Jesus. Hearts on fire for you, Jesus.
Good morning po everyone. I'm Irish Dukot. And gusto ko pong i-share sa inyo kung paano po yung life ko before and kung paano po na-change ng encounter, life class encounter, yung buhay ko after ko po siyang gawin or mag-attend. Yung life ko po before encounter, magulo po siya, it's messy. And kahit po nakakarinig po ako ng salita ng Diyos every Sunday, during life class po, yung mga klase ko, hindi ko po siya isinasabuhay. So, may natitira po sa akin regrets, shame, nagkakasala pa rin po ako. And nung nag-start po yung bakasyon as an honor student, naramdaman ko po na nawala po ako. I lost my purpose. Feeling ko po wala pong buhay outside school. So, ang nangyari po, nagsipo ako sa bahay and I felt useless. Walang purpose. Ayan. Pero ang mas masaklap pa po doon, I know po na God was there. And ini-ignore ko po siya. Sinasabi niya po na tumawag po ako sa kanya, humingi po ako ng tulong, pero hindi ko po ginagawa. And nag-end po yun nung second session po sa first day ng encounter. Yung pinanood po natin yung clip from The Passion of the Christ. Nung nakaharap na po ako sa cross, I was raising my hand. Na-realize ko po na God was reaching His hand on me. Pero ako po, tinatalikuran ko siya. I was turning my back on Him. So that point po, that moment, I finally, hinarap ko na po siya and inabot ko po yung kamay niya and accepted Him as my Savior. And after po nun, during the third day, yung puso ko po ay parang open siya as ever. And nagrepent po ako ng mga kasalanan ko. I broke generational trauma, curses, and I forgive those who wronged me and I forgive myself. And then po, kaya narealize ko rin po na Lord Himself is my purpose. Inabot niya po sa akin yung kamay niya and I accepted Him. And so, praise God. And praise God po for giving me an opportunity to have an encounter for Him. And gusto ko rin pong pasalamat yung mga life guides ko, Ate Ching and Ate Rosette. Thank you po. And for this community, thank you po. Kami po pala ang mag-asawang. I'm Ann David from Gyra Network po. Under sa leadership po ni Sis Rosalyn Sarmiento. James David po, under the leadership of Brother Wilbert Ampil. Sorry po, bear with us. Medyo Ang hirap may pala stage Pastor, fright. pag nandito ka. Yung life namin before the encounter, we attend Sunday service saka yung mga cell group. Pero yung life namin kasi, mas nakafocus kami sa work namin, sa business namin. Nanineglect namin yung mga devotion. Ang dami naming reasons na hindi namin nagagawa yun sa morning devotion namin. And pero nung na-experience namin yung encounter, masasabi ko lang, solid. Grabe yung ginawa ni Lord para sa atin, para sa mga kasalanan natin. Ang ganda ng paraiso ng Panginoon.
doon niya tayo gustong mapunta. Pero, nakagawa tayo ng mga kasalanan. Ngayon, ang gusto ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. Isuko natin yung sarili natin sa Kanya. I-priority natin siya. Ibigay natin yung buong puso natin, isip natin sa Kanya. Meron nga akong nakita sa isang reels. A day without a prayer, it's like a day na hindi mo kailangan ng Holy Spirit. A week na wala kang prayer, parang sinasabi mo, hindi kita kailangan ng Holy Spirit. Isang buwan na wala kang prayer, parang sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko to. Pero mali. Isang malaking pagkakamali. Kailangan umpisahan natin palagi sa pagising pa lang natin. Prayer ka agad. Unahin natin ang araw natin sa prayer. Sobrang guilty ko dito kasi ang una kong inawakan cellphone. Ngayon, magko-commit ako, yung cellphone malayo. Bibili ako ng alarm clock. Kasi ginagawa kong alarm clock. Ang mangyayari, you open ko yung Facebook. Pero kung malayo yung cellphone, alarm clock, magde-devotion ako, iiwasan ko talaga siya. And talagang doon ko talaga i-start yung buhay ko. Thank you. Nanginginig ako. Kaya we're so blessed and grateful din po sa mga leaders po namin sa network na talagang nag-encourage po sa amin na to attend life class, mag-encounter. Kasi po very life-changing po talaga. Especially sa amin po na mga magulang dahil syempre ang family, yung mga anak po natin talaga yung unang ministry po natin. So, talagang napaka-importante po talaga na yung po talagang i-seek si Lord, i-dedicate yung life natin sa Kanya. So, yun po, sa mga couples po talaga ini-encourage po namin kayo na mag-join po sa life class at ma-experience po yung encounter kasi truly very life-changing po talaga. Thank you po. Let's continue to worship the Lord. Let us all close our eyes. Just worship our King. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place. Fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us.
presensya. Presence of God is what we need in our lives. Lord, today, right here in this place, let your manifest presence come into this place. Maranasan ka namin, Panginoon. Why don't we all lift up our hands, open your heart, and allow the presence to reside inside of us. And begin to say, Lord, Spirit of God, Lord, we need you. Cry out. Tell him, God, I need your presence. Nothing in this world can ever satisfy us. Only the presence of our King. Only the presence of our King. Yes, God. Lord, fall fresh on us right now. Lord, let the Spirit fall fresh on us in the name of Jesus. Kung meron sa atin dito ngayon, you feel empty. There is emptiness in your heart. May kahungkagan sa puso mo. You came to church knowing and believing that the Lord will touch you. Today, I want you to open your heart and allow Jesus to touch you. Hayaan mo lang na hipuin ni Lord ang puso mo. Nandito tayo sa simbahan na ito, not for a religious thing, not for a performance. We're not here because we are Filipinos who goes to church on a Sunday. But we are here because we are hungry for His presence. Lord, I am hungry for you. Lord, I need you. I want you. You are everything to me. Lord, your presence is what we need. Yun pong kailangan namin, Panginoon. And Lord, I am believing that for the next few minutes, maybe an hour na nandito po kami sa church na ito, maghihimala ka. You're gonna perform miracles to our lives. You're gonna change and renew our minds. You're gonna transform us because Jesus, you are the center of this gathering. Kaya Panginoon, maraming salamat dahil kasama ka namin sa lugar na ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, at lahat ng mga excited sa salita ng Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Can you just tell your neighbor, are you excited? One more time. Pwede bang kaway-kaway lahat ng Encounter delegates natin? Come on. Palakpakan natin lahat ng mga delegates. We welcome you. We love you. We believe that God will do amazing things sa ating mga buhay. Amen. At you know what? Why don't we just get out of our seats? Labas tayo sa mga kinaupuan natin. And I want you to find 10 persons. Not 5, not 3, 10 persons. Amen. Thank you, Jesus. Yung mga nasa taas, God bless you. Amen, amen. You know, last week I gave you a report kung how we are ministering from Luzon, Visayas at Mindanao. And last Friday, I was in Mindanao. I was in Davao and I represented our church. And I'm gonna show you a very simple video. Tingnan po natin to, ano po. Listen to this. He distributed the land. And you're gonna possess that inheritance as you prepare, as you pray, and as you go through the process. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus.
It's a very short one, ano po, pinutol lang namin doon sa video, but we ministered to more than 5,000 people in Davao. Praise the Lord. Amen. That's the place. Purihin po ang Panginoon. And I'm so glad that we are not a flashlight church. You know what a flashlight church? Sa dulo, at the end, you are very bright. But inside the church, inside your home, you're very dark. Hindi po tayo ganyan. Tingnan niyo po ang katabi niyo. Why don't you look the person beside you? Why don't we look at our church? It's a bright place. Amen? Bakit? Dahil ang pastor niyo ay si Junel. Praise the Lord. Dating madilim ang buhay, ngayon pinaliwanag ng Panginoon. Amen! So you know, this morning, it's an honor for me to introduce you our speaker. Okay? Our speaker today is a person that I knew from his childhood. Ano po? Siya pa'y bata pa. And when he was young, he has nothing. Wala siyang disciple, wala siyang pera, walang-wala. But I had a vision that God will use him mightily. Amen? Siya po ang aking parang armor bearer. Ano po, everywhere I go to Mindanao, I go to Bicol, I go everywhere. He would pay his own ticket just to be with me and help me out. Ano po? And today, ano po, I want to give an opportunity for each and every one of us to open our hearts. Kung paano niyo po binubuksan ang inyong puso when I preach, I want you to open your hearts the same way na ino-open yung heart ninyo kapag kami ni Pastora Malu ang nagpipreach. Amen? Amen? Amen. Palakpan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Brother Renzo Miklat. Amen and amen. Hiyaw naman yung mga disciple niya. Alright. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise God. Tell the neighbor beside you, maganda ka pa sa umaga. Again, maganda ka pa sa umaga. So I want to thank God for this wonderful opportunity. Gusto ko po magpasalamat sa Diyos. And pangalawa po, gusto ko po magpasalamat sa akin pong mga mentors, kina Pastor Junel, kina Pastora Malu, and also to the lives of Mami Pastora. Mami, I honor you po. And also to our pastoral staff that is in here. Salamat po sa buhay ninyo, and I honor you. And also, I want to acknowledge all of the Encounter God Retreat delegates. Woohoo! Sino dito yung mga pinalaya? Praise God. So, bago po tayo magsimula, let us read the Word of God this morning. Sabi po dito in Genesis chapter 26, verse 1 to 6. Now, there was a famine in the land, besides the previous famine in Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and I will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all these lands. And through your offspring, all nations on earth will be blessed." In verse 5, "Because Abraham obeyed me and did everything I required of him, keeping my commands, my decrees, and my instructions, so Isaac stayed in Gerar." Let us all pray. Father in heaven, we thank you. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na ito. Lord, as we go on through your word, minister into our hearts. Na Lord, ikaw yung maranasan nila. Ikaw yung makita nila, Panginoon. Ikaw, Lord, yung ma-experience nila sa umaga na ito. Father, I pray for every strongholds this morning will be broken. I thank you, God. Holy Spirit, move mightily in this place. You are most welcome here. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen.
Sige po, palakpakan po natin si Lord. No, magandang umaga po muli sa atin pong lahat. So, ito pong storya na ito, in Genesis chapter 26 verses 1 to 5, ang main character po dito, si Isaac and his father, Abraham. Okay? So, in verse 1, now there was a famine. Sabihin nga po natin, famine. No? There was a famine in the land besides the previous famine in Abraham's time. So imagine, meron ng famine sa una at meron pang famine sa pangalawa. Okay? And ang famine, it is a dry land. Okay? No fruit, no water. All animals grew lean. Pumayat lahat ng mga animals. At yung mga tao, tahimik lang sila. Ayan o. Can you see the picture? Ganyan po ang itsura ng isang famine. Kapag famine, walang tubig, walang bunga, walang pagkain, walang maani. Ito masaklap, 2 beses nangyari ang famine. 2 times, the famine happened. Okay? But there was a man named Isaac, a covenant person, walking with God. Okay? So famine isn't new to him. Kasi naranasan na niya before. Nung time ni Father Abraham, there was a famine. Kaya alam niya kung ano yung gagawin niya. But he has an option. May option po siya, he can go to Egypt. Kasi sa Egypt, may pagkain. Okay? Sa Egypt, may tubig. Sa Egypt, may solution. Sa Egypt, may answer. But the Lord tells him in Genesis chapter 26 verse 2 to 3, do not go down to Egypt. Stay for a while and I will bless you. Hello? Okay? So sabi niya doon, the Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands. I will confirm the oath I swore to your father Abraham. Ang sabi niya, i-fulfill ko kung ano yung pinangako ko sa tatay mo. Okay? When God is calling him not to flee, but to stay. Amen? When God calls us to stay in the famine season, it doesn't mean to punish us, but to reveal that His presence is not dependent on our condition. Hello? Nung tinawag ng Diyos si Isaac, hindi siya nakadepende sa sitwasyon ni Isaac. Amen? So moving forward in this story, in verse 12 and 14, ang sabi niya doon, Isaac planted crops in that land. Famine na, nagtanim si Isaac. Planted crops in that land, and the same year, sabihin nga natin, same year, reaped 100-fold. Sabihin naman natin, 100-fold. He reaped 100-fold because the Lord blessed him. The man became rich. His wealth continued to grow until he became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Sa sobrang yaman niya, kinainggitan siya. Pakitignan mo yung katabi kung may naiinggit sa kanya. Kasi kapag wala pa naiinggit sa kanya, ibig sabihin, yung katabi mong yan, hindi pa mayaman. Hello? Okay? So, kapag may naiinggit sa buhay mo, ibig sabihin, may nakikita sila sa'yo. Hindi ka kakainggitan dahil prayerful ka. Hindi ka kakainggitan dahil mabait ka. Kakainggitan ka nila dahil mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hello? Amen? So moving forward, ito po yung isang itsura ng 100-folds na pagpapahala na meron si Isaac. Sige po, palakpakan natin si Lord. Pero, ang kailangan, magtatanim ka. Diba? Ang sabi sa ibang translation, the man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. The man began to prosper, he continued prospering until he became very prosperous.
Ang daming prosper na word, di ba? 3 beses. No? Pag sinabing prosper, hindi ibig sabihin, payamanin ka, kundi paunlarin yung buhay mo. Right? But we have this kind of culture that we are living in the land that we want success, but with minimum investments. Right? Ayaw nating magtanim. Hindi kasi dry eh. Paano ako magtatanim? Wala naman tutubo dyan eh. Di ba? Right? But ibahin nyo ang Panginoon. God's currency is different. God's currency is different. And that point will lead me to my topic, to my point number 1, that God can bless you regardless of your environment. Na pwede ka palang pagpalain ng Diyos na hindi siya nadedepende sa environment mo. Did you know that God can make you flourish even you're struggling? Hello? Mismong sa lugar kung saan ka nahihirapan, pwede kang diyang pagpalain. Amen? Because your blessing doesn't depend on your environment, it depends on your connection to Him. Kaya nga po nating ma-misinterpret na ang nag-bless kay Isaac ay yung lupa. Hindi po. Ang nag-bless kay Isaac is si Lord. Yung pagkakakonect niya sa Kanya. But Isaac, yung buhay niya hindi natapos doon. Kaya nga, kahit nasa Pilipinas ka, pwede kang pagpalain ng Diyos. Hello? Kasi wala sa environment. Di ba? Wala sa lupa. Yung iba kasi gusto nila, I want to go into the different land so that God can bless me. Ibahin nyo yung story na ito. 2 beses famine, pero pinagpala ng Diyos maka 100 beses. Are you there? So kahit nasaan kang lugar, pwede kang pagpalain ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord. No? Even you are struggling, God can still bless you. Amen? Ituloy po natin yung storya. In Genesis chapter 26, verse 15 to 17, so all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham, the Philistines stopped up. Sabihin nga po natin, stopped up. Filling them with earth. Then Abimelech said to Isaac, move away from us. You have become too powerful for us. So Isaac moved away from there and encamped in the valley of Gerar, where he settled. In the ancient times, ang well po, or ang isang balon, sino na dito nakakita kayo ng balon? Nakita na po ba kayo ng balon? No? Madami yan sa probinsya, madami yan sa mga palayan, di ba? May mga wells diyan. So wells in the ancient times, it gives water. It gives economic importance to them. Na kapag may balon ka, mayaman ka. Ganun po kahalaga yon. Kapag may balon ka, mayaman ka. Because wells in that time, it gives life for them. Kapag wala silang balon, kapag wala silang well, mamamatay sila sa uhaw. Mamamatay sila sa gutom. Yung mga pananim nila, hindi tutubo. Yung mga flock nila, hindi lalago. Kasi wala silang tubig. So, well, it gives growth to them. Pero kapag may well ka, that time, pinakamayaman ka. Kung i-convert mo siya sa sitwasyon po natin ngayon, para kang merong 1 hektaryang lupa. Ganon ang sitwasyon kapag may well ka. But in the time of Abraham, he dig the wells because he is thinking for his next generation. He is thinking for his son Isaac. Iniisip niya si Isaac. Iniisip niya yung magiging anak ni Isaac. Okay? Kaya ang sabi ni Abraham, maghuhukay ako. Ang sabi niya, maghuhukay ako. Kaya nga, meron po akong props dito. Sabi kasi ng asawa ko, dapat may props ka, sabi niya. Eh ako, masunurin po akong asawa. So naghanap po ako ng props. Eh kasi si Pastor Rosela daw may props siya last time. Sige, sabi ko, hanap ako ng props. Pero sabi ko sa kanya, wag yung malaki. Kasi pangit tignan, sabi ko. Maliit na lang. So, si Abraham, sabi niya,
I will dig the wells. Huhukayin ko ito para sa aking anak. Huhukayin ko to para sa magiging anak ni Isaac na si Jacob. Huhukayin ko to para sa magiging anak ni Jacob. Because sa panahon na yon, uso na ipamana nila yung mga wells nila. Pero ang problema sa story na ito, it was stopped up. Sabihin mo nga, stopped up. Diba? Because in Abraham's time, gusto niya, maipamana niya yon sa mga anak niya. Maipamana niya yon sa mga magiging apo niya sa tuhod. Ano? Kasi pag alam nila na kapag dadating yung famine, meron silang mapagkukunan. Because the Bible is clear in Proverbs 13 verse 22, a good person leaves an inheritance for their children's children. Ang mabuting tao daw, nag-iiwan ng inheritance, nag-iiwan ng legacy, nag-iiwan ng ipapamana para sa kanyang mga anak. Pero ang problema, tinabunan nila. But the problem, it was stopped up. It was filled with the earth. It was filled with dirt. Lahat na nangyari kay Abraham, lahat ng accomplishment niya, nawala. That's why it leads me to my point number 2, that when God builds, expect resistance. Okay? Na kapag nagbi-build ka, merong resistance dyan. May sisiraan ka nila, di ba? O kaya naman, sarili mong lupa, binakuran nila. Di ba? May resistance. Ganon yung nangyari that time. Wells nila, pero tinabunan. In Kapampangan, tinambunan. Di ba? But, ang sabi ni Abraham, I will build this for my next generation. I will build this for them. No? Kahit may resistance, let us keep building. Kaya nga po ang title ng message ko this afternoon, or this morning, I may say, keep digging, keep building. Amen? Keep digging, keep building. Okay? Did you know that why we are here because we are building? Kaya ka nandyan sa encounter because you are building. Amen? Kaya tayo nandito because we want to build something. Amen? Sabi mo sa katabi mo, keep building. Puntahan naman natin yung digging. Sabihin mo naman sa kabila, keep digging. Okay? Did you know that someone dug the well of your life? Meron pong naghukay sa buhay mo. No? Merong naghukay sa buhay mo. Na noon dati, wala ka namang idea sa church. Na noon dati, wala ka namang idea sa Christianity. Na noon dati, wala ka namang idea sa pagiging born again. But there is someone dug the well of your life. Merong naghukay sa buhay mo. Meron nag-invite sa'yo sa church. Meron nanalangin sa'yo. Meron nagbe-bless sa'yo. Pilagi ka niyang pinupuntahan sa bahay. Because someone dug the well in your life. And now you are here. Praise God. Amen? Kaya ka nakapag-encounter. Kasi merong naghukay sa buhay mo. Amen? Merong naghukay. Merong nagtiyaga sa'yo kahit tinataguan mo na siya. Di ba? Merong nagpa-follow up sa'yo. Merong nagpo-push sa'yo. Because there's people, someone in your life, na naghuhukay sila sa buhay mo. Amen? Mamaya, pasalamatan naman natin yung mga naghukay sa buhay natin. Amen? Amen po ba? Meron nag-invite sa'yo, may pakialam sa'yo, di ba? They fight for you in prayer because someone dug the well of your life. But in some time, and somehow, your well stopped up, filled with earth. Nakilala mo si Jesus, but along the way, nagka-problema ka. Along the way, naging busy ka. Along the way, naging occupied ka. Or along the way, napalayo ka. Or along the way, something stopped up in your life. They filled it with earth. They filled it with dirt. Pero ang sabi ng Bible, in Genesis chapter 26 verse 18, Isaac
reopened the wells. Hallelujah. Hallelujah. Amen? Ang sabi ni Isaac, I will reopen the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died. And he gave them the same names his father had given them. Kasi po, naiintindihan ni Isaac na kung ako pagpapalain ako ng Diyos, ang pagpapala ko nasa tatay ko. If God will gonna bless me, my blessing is coming from my spiritual father. Amen? Sabi niya, hindi ko hahayaan mawala ang naumpisahan na maganda sa akin ng Diyos. Hindi ko hahayaan na kung ano yung tinanim sa akin, ano yung hinukay sa akin, tatambunin lang ng ibang tao. Amen? Hindi ko hahayaan. No? Kaya naintindihan ni Isaac na if God will gonna bless me, if I will gonna receive the 100-folds in my life, if the Lord will gonna touch me, yung blessing ko nasa Father ko. My blessing will come from my Father. My blessing will come to my spiritual father. Kaya nga po ako, gustong-gusto kong sumasama sa spiritual father ko. Because I know that my blessing will come from Him. Of course, manggagaling sa Diyos, pero ipapadaan niya sa Kanya. Kaya nung nagtaas yung diesel, nagtaas yung krudo, ako naka-electric car. Kasi sinabi niya sa akin. Because when you have your spiritual father, kapag alam mo yung principle ni Isaac, na huhukayin ko yung balon ng tatay ko kasi nandun yung pagpapala. Huhukayin ko yung balon ng tatay ko kasi nandun yung miracle, nandun yung breakthrough, nandun yung abundance, nandun yung blessing. Hello? But you need to reopen the wells. A generation that values the wells of the fathers will reopen the wells. Kapag ikaw, binavalue mo yung balon ng tatay mo, maybe you are a disciple, your cell leader, no? Kapag yan, yung tinatrabaho ng cell leader mo, okay? Kapag yan, binavalue mo, dapat tinutuloy mo. Kung siya nagmi-ministry, dapat nagmi-ministry ka din. Kung siya nagwi-win soul, dapat nagwi-win soul ka din. Amen? Because if you want to be blessed by God, kailangan sumunod ka dun sa spiritual father mo. Amen? Isaac's generation does not discard its spiritual heritage. Hindi niya hinayaan kasi alam ni Isaac, yung pagpapala ko nasa tatay ko. Yung pagpapala ko nasa kanya. Hindi niya hinayaan tambunan. Hindi niya hinayaan na ma-filled lang yun ng earth, ma-stop lang yun ng ibang tao. Huhukayin ko, sabi niya. Huhukayin ko. Let me tell you this. Your blessing is not the end. It should be the beginning of your digging and building. So kailangan, hukayin natin yung relationship natin sa Panginoon. Hukayin natin yung spiritual life natin. Hukayin natin yung connection natin sa leader natin. Hukayin natin yung foundation natin sa Panginoon. Hukayin natin yung mga balon. Amen? Hanggat hindi natin nakikita yung tubig sa ilalim, hindi po tayo titigil. Hello? Alam nyo ba sa time ng, in the old times or in the ancient times, wells are deep up to 30 feet. No? That is almost 10 meters. No? Ang 10 meters, parang 3 palapag. Imagine, nasa Gerar. Ang Gerar, no? Yung Gerar, malayong lupain. As in, yung katabi niyan, puro bundok. Imagine, ang bundok, ang hirap magkatubig dyan. Okay? Ang hirap magkatubig dyan. Pero, si Isaac, pinilit niya pa rin i-reopen yung mga balon ng kanyang tatay na si Abraham. Kasi alam niya, nandun yung blessing. Kasi alam niya, nandun yung pagpapala. I love what Pastora Naomi told us noong boot camp, nasa taas kami. Sabi niya, ang ministry natin, hindi pa palawak, kundi papailalim. Ang ministry natin, hindi pa ganito, papailalim.
The more na pinagkakatiwalaan ka ni Lord ng mga tao, the more that the Lord is entrusting you with people, the more that you kneel down, the more that you saturate your life to the Word of God, the more that you pray, the more that you devote yourself to God, the more that you have your intimacy to Him. Amen? Amen? Ang spiritual maturity, tinatrabaho. Hinuhukay. Amen? Hindi pwede na kung kailan ka pinagpala, doon ka mawawala. Hello? Yung iba kasi, nung lumago yung business, hindi na nag-Sunday service. Nung tumaas yung sweldo, nawala sa cell group. Nung kumita, hindi na nakita ni pastor. Aray, di ba? Pakisabi sa katabi, parang topic ka today. Ouch, di ba? Pero I love you. Okay? Grabe, di ba? Parang mas busy ka pa kay Jesus. Di ba? Parang mas busy ka pa kay Apostle Peter. Mas busy ka pa sa mga apostles. Ganun ka ka-busy. Busy ka pa kay Jesus, di ka na nakikita ni pastor. Oh, but I love you. I love what happens next. In verse 19 to 20, Isaac's servants dug in the valley and discovered a well of fresh water there. But the herders of Gerar quarreled with those of Isaac and said, "The water is ours." So he named the well Esek because they disputed with him. This is the picture of the well. Ito po ang itsura ng isang balon. Ano? In the old times, it has a similarity. If you can show that picture, please. Ang sabi niya doon, the water is ours. No? Sige po, pakiclick lang yung next slide. Ang sabi niya dyan, the water is ours. Yung picture ng isang well, no? Ang sabi niya doon, itong first well, ang sabi ni Isaac, ito yung hinuhukay ko. Pero ang sabi ng Bible, inangkin nila. The water is ours, ang sabi ng mga Philistines. So ang ginawa ni Isaac, in verse 21, then they dug another well, but they quarreled over that one also, so he named it Sitna. Oh? So, doon sa first verse, meron siyang ginawang balon dito. Tapos ang sabi ng mga Philistines, sa amin yan. Imagine, lupa mo, inangkin nila. Payag ka. Diba? So sabi niya, this is ours. So sabi ni Isaac, okay, let's move on. Let's go to the next well. But in verse 21, ang sabi niya doon, then they dug another well, but they quarreled over that one also. So after kinuha sa kanya, dito sa pangalawang balon, sa second well, ang sabi naman sa kanya, inaway siya. Inaway siya doon sa pangalawang hinukay niya. So can you imagine, inangkin sa una, inaway sa pangalawa. Sino may mga ganong buhay? Inangkin ka sa una, tapos sa pangalawa, inaway ka naman. Ang sakit, di ba? Sino dito madaming umangkin sa balon ng buhay mo? Maybe inangkin ka ng utang, inangkin ka ng mga bayarin, inangkin ka ng mga gastos mo, inangkin ka ng problema sa buhay mo, or maybe inangkin ka ng trabaho that you don't have time here, that you don't have time to your ministry. Inangkin ka ng trabaho. Or maybe there's people here, inangkin ka ng sakit and you are losing your hope. Or maybe, meron kang disciple, inangkin siya ng boyfriend niya. Ayun, hindi na siya nag-cell group sa'yo. Di ba? Inangkin. Di ba? So lahat ng balon, inagaw, kinuha. Or maybe naman, here's interesting, nandun ka sa pangalawang balon, inaway ka naman. Okay? Maybe lugmok ka sa utang, ang dami mong binabayaran, ang dami due date, naka-due na yung kuryente, yung tubig, yung internet, yung Shopee mo naka-due. No? Lugmok ka sa utang, kaya ngayon inaaway ka ng Bombay. Di ba?
Sinisiraan ka ng kapitbahay mo, ng pamilya mo. Di ba? Sarili mong pamilya, di kayo magkasundo. And it losing your joy in serving to God. Hello? Because of quarrel. Because of fights. Amen? Or maybe, mag-asawa kayo, nag-aaway kayo. Ako sinabi ko sa misis ko, for the sake of what we are doing, for the sake of our ministry, for the sake of this vision, for the sake of our love to the people, dapat hindi tayo mag-aaway. No? Sinabi ko talaga yan. Sabi ko sa kanya, mag-promise tayo, hindi tayo mag-aaway. No? Anyway, or maybe sometimes, poverty keep pulling you down. Yung kahirapan, pinupull down ka niya. Hindi ka makatayo, di ba? Kasi yung naniningil nasa labas. The poverty keep pulling you down. Or maybe disciple mo, tinataga ka sa likod. You are a cell leader. Tapos yung disciple mo, gumawa ng group chat sa sarili nila. Tapos hindi ka kasama. Diba? Ang masaklap, ikaw yung topic nila. Diba? Sakit, di ba? Pero paano nilabanan ni Isaac? Let's see in verse 22 in the next verse. Genesis chapter 26, verse 22. Basahin po natin. In 3, 2, 1, go. So, ang ginawa ni Isaac, nag-move on. Sabihin mo nga sa katabi mo, move on. No? Move on lang pala ang katapat niyan. Di ba? Sa Bisaya, move on. Di ba? So, Isaac, he knows how to fight the battles by moving forward. Kaya it leads to my point number 3, keep moving forward. Na pwede ka palang lumaban sa buhay sa pamamagitan lang ng pag-move on. Na pwede ka palang maging mapanalo sa buhay mo sa pamamagitan lang ng pag-move on. Kaya yung ibang tao, talunan sa buhay, ayaw mag-move on. Hello? When Abimelech told Isaac to leave because he had become too powerful, Isaac departed peacefully and settled in Gerar. Nag-move on ng tahimik si Isaac. Kasi naiintindihan niya that Isaac understood that not every battle is worth fighting. Not every battle is yours to fight. Hello? Kaya hindi mo magtataka ka, nade-drain ka, nawawalan ka ng pag-asa, kasi lahat nilalabanan mo. Hello? Alam niyo magandang revelation ko dito? Isaac refused to defend every well. Ang ginawa niya, nag-move on. Abraham had dug those wells. They belonged to Isaac. Pagmamayari ni Isaac yung mga yun by inheritance. Pagmamayari lahat yun ni Isaac. Pwede naman siya lumaban. He has the right for that wells. But Isaac walk away. Why? Kasi naiintindihan niya, Isaac understood a profound principle that a person who trusts God's provision does not panic when people take positions. Amen? Kasi naiintindihan ni Isaac, naalala niya nung bata siya, nung dinala siya ng tatay niya sa Mount Moriah, Father Abraham, nasaan yung sacrifice? Kasi naalala niya, nung time na aalay si Abraham sa Diyos, nag-provide ang Diyos. Hello? Kaya nung time na nandito na, sabi niya, okay lang yan. Alam ko si Lord magpo-provide sa akin. Alam ko gagawin ulit ni Lord yon. Because if God did it again, He will gonna do it again. Amen? Whew. He knew that the God who provided one well could provide another well. How many of you here still believe na yung utang mo na yan, mababayaran mo din? Amen? Yung broken family kayo, yung nahihirapan ka sa pamilya mo, one day marirestore din kayo. Your family will still be saved. Ikaw mismo, gagaling ka sa sakit na yan.
Amen? Ikaw mismo, pagpapalain ka ni Lord sa lugar na yan kung saan ka nahihirapan. Ikaw mismo, kung nasan ka man ngayon, God will gonna pull you out to that situation if you will not give up. If you will only move to your next well. If you will gonna move on and you will gonna let God, make a way for me. Make a room for me again. Amen? Sabihin nga po natin, God, you can do it again. Hukayin mo lang. Amen? Hukayin mo lang. No? Stop-up wells are part of the journey. Yung mga dirt wells, yung mga tinabunan, nilagyan ng mga lupa, ng mga Philistines, part ng journey yun eh. Di ba? They are part of the journey. My testimony, I was once a perya vendor, no? Lagi ko pong kinukwento ito. I was once a perya vendor. Sa hirap po talaga ng buhay. No? Kung ano-ano po tinitinda ko, titinda ko ng samalamig, ng hamburger, popcorn, sweet corn, ano pa ba? Balot, no? Kung ano-ano, candy, no? Samalamig, ice tubig, kung ano-ano. Isa na lang ang hindi ko natinda sabi ko, drugs eh. Purihin ng Panginoon, hindi po nangyari sa akin yun. No? I was also once a school janitor. No? Papasok ako sa school, maglilinis, tapos sa hapon, mag-aaral po ako. Every day, ganun po yan nangyayari sa akin. No? Sa hirap po ng buhay. There was a time also, yung tatay ko, may alaga siyang mga kambing. Yung kambing na yun, pinaalaga niya sa akin. Yung mga kambing na yun, hindi lang po yun mga 3, 5, hindi po, 15, 15. Imagine, ang mga kambing, ang bilis manganak. So di ko na alam paano ko ilalagay sa palayan yung mga kambing na yon. Sa hirap po ng buhay. I was a working student and I almost gave up. No? Dati nilalakad ko lang, mula Minalin hanggang El Shalom, nilalakad ko lang yon. Tapos may naawa sa akin, may nagbigay po sa akin ng bike. May nagbigay sa akin ng bike, yung tatay ko nagkamotor, ginamit ko yung motor niya. Tapos after that, nagkasasakyan na ako. So, ang dami ko pinagdaanan sa buhay. No? And also, I can recall, before, payat ko pa dyan no? Before, ayan, that was me, no? Way back 2013, ano? So, kita nyo naman, di ba? Ano yung mas pogi? Sabi nga, ito ang ngayon. ito, mentor ko to. Ito yung number 1, nag-cheer talaga sa akin eh. That's why, Pastor Janelle, I love you. So, sabi ni Pastor, so, someone build a well for me. No? Someone build a well for me from one well to another well. No? I can still recall, alam niyo po ba, dati po akong humawak ng susi ng El Shalom. For how many years ako nagbubukas ng El Shalom? Wala pang tao, nandun na ako. Wala nang tao, pauwi pa lang ako. Sa hirap ng buhay. No? I have the heart to serve God. I have the heart na, Lord, gusto ko gawin, ito yung mga gusto kong ginagawa ko. And I am still continue doing that. Ginagawa ko pa din, sa ibang paraan na nga lang. Sumasama ako sa kay Pastor Jonel. Kaya nga, one time sabi niya, pumunta kami sa Ifugao, pumunta kami sa Bicol, pumunta kami sa Baguio, pumunta kami sa Aurora, pumunta kami sa Agusan, sa Mindanao. No? And I love what he always saying, we are not here to preach. We are here to build. Alam niyo ba bakit tayo nandito ngayon? Because we are building. We are building something. We are building something. Someone built a well for me from one well to another well. If we will only know how to move forward in life. Alam nyo, after ni Isaac, nag-build siya ng well, kinuha yung pangalawang well na binild niya, inaway siya. Ang sabi ng verse 22, he moved on from there and dug another well. And no one quarreled over it. Whew! Sinong may gusto nun? Nasa next well na pupuntahan mo, wala na mga away sa'yo. Nasa next well na pupuntahan mo, mababayaran yung mga utang. Nasa next well na pupuntahan mo, pagagalingin ka na ni Lord. Amen? Nasa next well na yan, diyan ka na i-bless ni Lord. Ang sabi niya dyan, he named it Rehoboth, saying,
Now, the Lord has given me room and we will flourish in the land. Ito na yung room. Pagpapalain na ako ni Lord dito. Pauunlarin na ako ni Lord dito. Sino excited magkaganon? Amen? You are gonna go to your next well. Bibi dito, siniraan ka, nagka-problema ka, inaway ka, lahat ng masama ginawa sa'yo. But God prepared you a room, a new well. And that well, you are gonna be flourish. Hallelujah. Parang may excited na maghukay sa next well nila. Amen? But number 4, but Isaac understood na hindi lang siya maghuhukay. But in number 4, he will also build the altar. He will also build the altar. Ang sabi niya dun sa next verse, in verse 25, Isaac built an altar there, and he called on the name of the Lord. There he pitched his tent, and there his servants dug a well. So Isaac didn't just build a well, but also built an altar. Too many people want the water, but don't want the altar anymore. Gusto nila, Lord, pagpalain mo ko. Lord, pagalingin mo ko. Lord, bayaran mo lahat ng utang ko. Lord, gawin mo lahat sa buhay ko. But did you build an altar? When God gives you a well, make it sacred. Kapag binigyan ka niya ng business, kapag binigyan ka niya ng trabaho, kapag binigyan ka niya ng mga tao, kapag binigyan ka niya ng mga cell group, kapag binigyan ka niya ng mga opportunity, make it sacred. Make it sacred. Mas lalong lumalim yung intimacy mo sa Panginoon. Mas lalong lumalim yung relasyon mo sa pamilya mo. Mas lalong lumalim yung ministry mo. Mas lalong lumalim yung relasyon mo sa cell leader mo, sa mentor mo, sa spiritual father mo. Because if we want to have this blessing, if we want to have this life, we should build an altar life. Amen? I love what I heard kanina sa El Shalom. Meron ako kasing dinidisciple. Before, worker namin siya sa company. And nag-apply siya sa amin, and God leading me na i-hire namin siya, no? And eventually, nung nalaman ko yung buhay niya, ganito pala siya, they are broken, their family nila, nabubuli siya, and he wants to lose his life. And then, purihin ng Panginoon, nakapag-encounter po siya. And he testified the goodness of God in his life kanina sa El Shalom. Kaya sabi ko, Lord, salamat that you taught us, Lord, how to build an altar in our workplace. How to build an altar in our company. Because altar life is very important. Alam niyo ba yung buhay natin? Ito ay mga buhay ng mga balon. Our life is like a well. Ang sabi po ng Song of Songs, chapter 4, verse 15, you are a garden fountain, a well of flowing water, streaming down from Lebanon. Sinasabi ito ng Panginoon, yung groom, sabi niya sa bride niya, you are a garden fountain, a well of flowing water. Yung buhay mo talaga may dumadaloy na tubig dyan. Our life is like a well. A well that is something that provides water. And I remember, in the New Testament, nung na-meet ng babaeng Samaritana, si Jesus, saan? Sa well. Ang sabi niya sa John chapter 4, verse 4 to 7, now, he had to go through Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Sabi niya, may nakita daw siya doon, balon na nanggaling kay Jacob. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon when a Samaritan woman came to draw water. Jesus said to her, will you give me
a drink? If Jesus will ask you the same question today, will you give me a drink? And behind of this question, is your well okay? Yung balon mo ba ngayon maayos? Yung balon mo ba ngayon okay siya? Yung balon mo ba ngayon may tubig pa? Because if Jesus were gonna ask a drink of water, meron ka kayang ibibigay sa oras na ito? Is your well okay? Is there still water in your life? Or maybe it was stopped up. It was the dirt that makes you slow. You are hurt in all areas. You have wounded life. Or maybe you are pretending na may tubig ka pa. Are you there? You lost your thirst to Christ. Nakapag-altar call, di ka na interesado. Masyado ka ng familiar. To the point you lost your prayer life, you lost your devotion to God. But I want you to see this, that this morning, iigib po tayo sa Diyos sa umaga na ito. That we need to dig the worship, that we need to dig the faith again. Ang sabi po ng John chapter 4 verse 23 sa kasunod na verse, "Yet a time is coming, and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seek." Tumayo po tayo sa pagkakataon na ito. Let us all stand. Sabi po doon, ito na yung panahon ng sabi ni Jesus. The time has come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. Ang sabi niya doon, pwede ba ako makahingi ng tubig sa'yo? Eh baka mamaya, yung balon mo, tinabunan. It was filled of dirt. Dirt, alam mo yung dirt? Maliliit lang yun eh. It was filled with dirt. That no one is drinking in your life anymore. Kapag tinignan ka nila, takot sila sa'yo. Di ba? But Jesus is asking us, will you give me a drink? Or maybe you are exhausted, wala ka ng tubig. No? You were drained already sa nangyayari sa buhay mo. Lugmok ka sa utang, lugmok ka sa trabaho mo, lugmok ka sa problem mo sa pamilya. And you are losing your joy. You are losing your hope. Na kapag altar call, di ka na interesado. Na kapag nagpatawag ng altar here, you are losing it. But the Lord is looking for people, a kind of worshipers that Father seeks. Sa pagkakataon po na ito, kailangan po nating umamin. Kasi nung time na kinausap ni Jesus, yung babaeng Samaritana, sabi niya, dalhin mo sa akin yung asawa mo. Wala po akong asawa, sabi niya. O, tama ka, sabi niya. Diba? Yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa yan, sabi niya. Diba? So sino dito aamin sa oras na ito? That maybe you are that person. You are full of water before, but now it was stopped up. Kasi na-drain ka. Dami mong iniisip, dami mong problema. Maybe you are hearing this. The Lord is touching your heart, your spirit right now. Lord, parang ako yun. Walang-wala, daming problema. Pag pumupunta ako dito, palagi akong pagod. Pag pumupunta ako dito, palaging walang nangyari sa akin. But I want that living water. I want that living water. In the count of 3, I want to open the altar here. And we were gonna build the altar. And we were gonna build the altar. Amen? We were gonna build the altar this morning. Simple lang po ang ginawa ng Samaritanang babae. Umamin po siya sa Panginoon. I lost it, Lord. Kung tubig na hinihingi mo sa akin, wala akong mabibigay. I lost it. I lost it. I was so busy. I was exhausted. I was drained, Lord. Itong sakit ko na ito, hindi matanggal-tanggal sa akin. I was drained. Nangyayari sa akin, yung problema na ito, Lord, hindi mawala. I was drained, oh God. But the Lord is seeking true worshipers. He is seeking true worshipers that will worship the Father in the Spirit and in truth. So in the count of 3, if you are that person, come near in the altar. Magbibuild tayo sa altar sa oras na ito. If you are that person, huwag kang mahihiya. God is opening the altar here in front of you right now.
And God wants to replenish you. God wants to refill you right now. God wants to operate in your life right now. Gusto ni Lord punuin ka niya sa oras na ito. Gusto ni Lord bigyan ka niya ng panibagong bukas. Gusto ni Lord ma-fulfill yung pangako niya sa buhay mo. Gusto ni Lord bayaran niya lahat ng utang mo, pero kailangan mo maghukay. Kailangan makita yung tubig sa hinuhukay mo na yan. And only the solution is the living water. Hallelujah. Let us all raise our hand. Let us worship Him in spirit. Let us worship Him in truth. Sabihin natin, Lord, I want You. Lord, I need You. Lord, I lost it. Lord, I lost it anymore. Lord, I want You. Maybe I lost it, Lord. Na-drain ako, Lord, sa mga pinaggagawa ko sa buhay ko. Na-drain ako, Lord. If You are that person, drink to the living water right now. Drink in the living water. I-give, refill. Hayaan mong punuin ka ni Lord. 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 The Lord is touching you right now. The Lord is filling you in right now. Pinupuno ka niya. Nilalagyan ka niya ng tubig. Nilalagyan ka niya ng tubig. He is the living water. He is the cup that will not run dry if you will only come near to Him. Thank you, Jesus. Sige po, let's open our eyes. Ang sabi po sa John chapter 4, verse 13 to 14, Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst." Hallelujah. Hallelujah. Yung binigay ko sa iyo, sabi niya, you will never thirst.
Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Kaya kapag ngumiti ka mamaya, parang may tubig na umaagos sa buhay mo. Merong mga tao na born again because of your smile. May mga tao na kapag kinakausap mo sila, parang may nababago sa life nila. Because God refilled you this morning. Amen? Let me pray for you. Father, I thank you. What you did this morning is magnificent. Thank you, Lord, that you see the lives of these people like a vessel, pouring out your water, the living water, God. Now, Lord, kapag nakikita sila, nagre-reflect yung mukha mo, nagre-reflect yung pag-ibig mo, nagre-reflect yung kabutihan mo sa kanilang buhay. Never again, Lord, that they will gonna be thirst. Never again, Lord, that they will gonna be drained. But Lord, the living water that makes us alive, the living water that makes us powerful. So Father, I thank you that you made us whole again, Lord. You completed us, Lord. Salamat. Napakabuti po ninyo. I thank you, Lord, for the lives of my brethren. Bless them indeed, Lord. This is our prayer. In Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Sige po, malakas na palakpak para sa Panginoon, para sa Panginoon. Makakaupo na po tayo at God bless po sa ating lahat. Wow, what a message, Pastor Renzo. Sige po, umupo na po tayo habang nagsisettle down po tayo. Sino po dito yung handa ng magtanim, maghukay, no? Maggagawa tayo ng panibagong well. No? Ang ganda po ng tinuro po ni Brother Renzo. No? Napakaganda po. And andito na po tayo sa ano po natin yung love offering, no? Maghukay po tayo. Ihanda na po natin yung ating mga ano dyan, pera, mga tithes and offering natin sa Panginoon. Sige po, basahin ko lang po, no, from the Gospel of John 12:24. Sabi po doon, "Very I tell you, unless a kernel of a wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seed." No? Sino po dito yung marunong magtanim? I mean, yung meron po dito yung magsasaka, no? Yung talaga po na nagtatanim po talaga. Di ba po, meron buto, may seed. No? Pag tinanim po natin yan, sigurado po, auusbong po yan. Pag po hindi natin itinanim yan at itinabil lang natin, no, wala pong mamumunga, wala pong tutubo. No? Ang ganda po nung tinuro ni Brother Renzo kasi po talagang inaano po yung heart natin, no? Binabago po yung mindset natin, no, about giving, about yung pagiging malalim talaga, no? And tayo kasi ang gusto natin maging fruitful po tayo. Gusto natin gumanda yung life natin, no? Pero hindi natin kayang ibigay, no? Hindi tayo marunong magtanim ng talagang todo-todo sa Panginoon. No, kailangan talaga na die to self. Mamatay po talaga yung seed na itatanim po natin, no? And kagaya po ni Isaac, once na in-offer din po siya. Kaya nga po, pinagpala po siya ng Panginoon. And nag-remind din po sa akin kanina while Renzo is preaching, kagaya din po ni Jesus, na ibinigay din niya yung life niya. Naging sacrifice din po siya, no? Para po ma-save po tayo. So tayo po, ang isa-sacrifice po natin ngayon is yung ating pera, no? Yun lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Para po pagpalain niya tayo, ibigay niya po yung pangangailangan po natin. No, nung pong time na hindi po halata na mahilig kami sa gold,
No po, mga usher naka-gold. Sino po dito yung malapit na mag-celebrate ng 50th birthday? No? Ha. Woo! Advance happy birthday po. Di po kami excited, Pastor. Pero po, nung pong nag-50th birthday po ako, nagsisid din po ako, mahilig po ako mag-seed. Mag-seed po kung saan sa church, mag-seed po sa mga disciple. No? Talaga pong sa heart ko po yun, nasa heart ko po yung pagsisid. And nung before ako mag-50, 49, nag-seed po talaga ako. Sabi ko, Lord, gusto po namin magkaroon ng sasakyan. Kahit maliit lang po, Lord. Yun lang po yung gusto ko. Pero iba pala yung binigay ng Lord. And nagulat po ako dahil 50 years old na po ako noon. Binigay po ng Lord is kulay gold. Tapos hindi siya yung kotse lang, but malaki siya for the glory of God kasi nagagamit po siya sa ministry. Hakot po ng gamit, no, ng disciple. No po, talagang si Lord talaga, binibigyan niya po tayo talaga ng blessing. No? And mahilig din po ako mag-seed sa mga anak ko. Sabi ko, Lord, pagpalain niyo yung mga anak ko. And talaga po naman, no, nakapasa po yung anak ko sa board exam. And yung iba, may mga trabaho na po. Talaga po nakikita po natin yung goodness ng Lord. No? Pag po marunong po tayong mag-seed, magbigay sa Panginoon ng buong puso po. And hindi lang po yon sa family namin, hindi lang po yan, pati po sa mga disciple ko po. Kasi po nakita ko sa mga disciple ko po na nag-grow po sila. Pag po nagsisid ako, ito para kay ano to, no? Pagpapahala siya, pagpapalain siya ng Panginoon. So, talagang napakabuti po ng Lord kasi nakikita ko po yung mga disciple ko po nagsiserve sa Panginoon, no? Meron po diyan sa ushering, no, yung magagandang naglalakad po diyan, no? Meron po sa admin, meron po sa finance. Talagang nakikita ko po na si Lord po talaga napakabuti niya. Pag po binigay po natin yung seed, pag po namatay na po tayo dun sa, ay hindi ko muna to ibibigay. Hindi po naguhukay tayo, sabi di ba, maghuhukay. Naguhukay tayo, pero hindi natin itinanim yung seed. Kaya anong nangyari dun sa hinukay natin? Dirt. Kung ano yung nailaman doon. Hindi seed. Kanya walang tumubo. Kanya, ni-encourage ko po kayo ngayon sa umagang ito na magbigay po tayo, magkaloob po tayo talaga ng seed para mag-grow po ito. Yung papel po, yung envelope po natin yan, lamnan po natin, and ilagay po natin, sulatan po natin yan, yung envelope po na yan, na yung nakalagay dyan, maglagay po kayo kung ano po yung sa prayer request po ninyo. Ako po, lagi kong sinasabi na financial breakthrough, restoration sa family, and healing, no? And sa mga disciple ko po, na magkaroon po sila ng 12 and ripe and ready po talaga, natotodo sa Panginoon. Ganun po ang gawin po natin, no? Lagyan po natin yung ating yung mga envelope po natin ng laman and sulatan po natin yon. And sige po, kunin na po natin yung ating mga kaloob. And let us pray po. Father, we worship you. We glorify you, Father, sa aming pagbibigay. Lord, pagpalain niyo po. Lord, lahat ng may hawak na mga offering po nila, Panginoon. Lord, hindi ka po tumitingin kung magkano yon, but you are looking at our hearts, Lord, in giving. Lord, salamat, God, dahil napakabuti niyo po, Panginoon, that every time, Lord, na nagbibigay po kami, Lord, ibinabalik mo po yan ng 100-folds, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po yung bawat isa. Lord, ikaw, God, ang mapurihan palagi, Lord, sa aming gawain, sa pag-offering po namin sa umagang ito. We worship you, we glorify you, in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Sige po.
pong excited dito at naka-receive ka na matindi ngayong araw na ito. Amen, amen. Right now, sino po dito yung patuloy po tayo magbigay, no? Wala muna pong tatayo. So, sige, let's continue giving. But right now, we wanna call in lahat po ng mga cell leaders. Pwede po ba magtaas ng kamay ang ating mga cell leaders, network leaders? Ayan, kaway-kaway naman. Okay, you can see the information here in the screen. Maaari po ba kayo mag-take ng picture? And please take note of these schedules para po sa ating mga announcements. So ito po ay maaari na nating immobilize sa ating mga cell group or sa ating pong mga network. Marami pong salamat. At ngayon naman po, nais po namin makita lahat ng mga Encounter Delegates! Woo! Yes! Parang bitin no? Nasaan po yung mga Encounter Delegates? Woo! Yan. Are you excited to receive more? Yes, yes, yes. But before that, we will be having your lunch. So sa lahat po ng mga delegates, please stay. At yung mga IDs po ninyo, ibigay nyo po sa inyong mga life guide para po makuha yung pong inyong mga lunch, okay? So wala pong ID, wala pong lunch, okay? And also, mga life guides lamang po ang maaaring kumuha ng ating lunch dito sa may lobby sa ating pong booth. Okay po ba yun? Clear po ba yun sa lahat ng mga life guides? Alright. So, and also, later on po, babalik po tayo dito. Ang call time natin will be 1 p.m. So, kung yung katabi mo ay Encounter Delegate, sabihin mo sa kanya, 1 p.m. dapat nandito na tayo. Ayan. Sige, sabihin mo. Sir, sige, sabihin mo yung katabi mo, 1 p.m. nandito na tayo. Okay, okay. That's good, that's good. And for the rest, ayan, lahat po tayo ngayon ay maaari ng tumayo. Sige po, tayo po tayo. Para po sa mga lahat po ng mga kasama din natin, we won't have a huddle here inside the sanctuary dahil ito po ay i-reserve natin sa mga delegates po natin. So sa lahat namang gusto mag-huddle, you can use the lobby or yung outside area na po. So ngayon po, nais po namin tawagan si Pastor Jonel para po sa ating benediction. Amen. Praise the Lord. You know what is my Rema word? My Rema word is move on. Can you just tell the neighbor beside you? Sabihin mo sa kanya, kung meron pang sabit, amen? Kung merong nalaglag, kung merong nangyari sa buhay mo, the word of the Lord for me and for all of us is move on. Yung mga nasa taas dyan, kaway-kaway, amen? Praise God. So sino po dito yung gusto mong lumabas sa church na ito na nakapag-move on ka na sa new season ng life mo? Lift your hands. Amen? Thank you, Lord. Father, I bless every person who received your word today. One person, Lord, who needs to move on. It happened today. And Lord, I pray that the wells that you have prepared for each and every one of us will spring out like fountains. Lord, inside of us, Lord, mag-spring up yan. And Father, as we will leave this place, we believe, Lord, that there is a great blessing that is ahead of us. Lord, itong paparating na linggo nito, this coming week, will be a blessed week. This coming week is full of solutions. Lord, this coming week, you will shower us, Lord, with every good thing from heaven. So Lord, once again, bless each and every one of us in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And all God's people say, amen and amen. Praise the Lord. God bless you and have a great afternoon.